This is the full armor of God according to Ephesians chapter 6, beginning on verse 10 to 14. Dahil po dito, dahil bigay po ito ng Diyos sa atin, no? Suot-suot po natin ito, tayo po ay nagtatagumpay. Bawat isa sa atin, meron tayong mga kinakaharap na kanya-kanyang laban, pero salamat sa Diyos, minsan nahihirapan tayo, minsan may mga laban po sa buhay na medyo madali. Pero praise God, we are always in a winning side. Kakampi natin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kakampi natin si Lord. Kaya lagi ho tayong nagwawagi. Taas mo nga yung kanang kamay ng katabi mo, sabi mo, panalo ka. Ikaw ang winner. Come on. Taas mo siya. Taas mo kamay niya. Winner! Tagumpay! Bakit ka nagtatagumpay? Sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga problems, dahil sinasamahan ka ng Diyos, pinagtatagumpay ka ng Diyos. By the way, mga kapatid, sa armor of God, 6 po yan. Nakita niyo po, 6. Pero meron pong pampito. Ito po yung tinatawag na, pakisabi po, secret weapon. So, yung 6 na po na yan, yung 5 po na-discuss na po natin, ngayon yung isa na lang, tapos meron tayong bonus, secret weapon. So, lahat po yan, 7 po yan. Ang sabi po ni Manny Pacquiao, para sa'yo, ang laban na ito. Kung pag-iisipan po natin, ano nga ba ibig sabihin ng para sa'yo, ang laban na ito? Pag pag-iisipan mo, maaaring yung karangalan na nakukuha niya sa bawat laban po niya, na i-share niya po sa atin. Pakisabi sa katabi mo, kasama tayo doon. Pero pagdating sa premyo, hindi na tayo kasama doon. Pakisabi sa katabi mo, hindi tayo kasama doon. So, pagdating sa mga prizes, sa mga awards, sa mga nakukuha niya sa bawat laban niya, yan ay ibinibigay sa kanyang mahal na asawa, sa kanyang pamilya, at sa Team Pacquiao. God said in His Word, I will fight for you. Ilalabang ka ng Panginoon. Ipaglalaban tayo ng ating Diyos. Hawakan mo nga ng maigpit yung katabi mo, the Lord will fight for you. The Lord will fight for us. Kaya magtatagumpay tayo. Magwawagi po tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi nga you don't need to fight anymore because He is the one who will fight for you. Hindi ka nalalaban. Hindi mo na kinakailangan lumaban. Kasi ilalabang ka ng Diyos. Ilalaban ka ng Panginoon, kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa, ilalabang ka ng Diyos. At magtatagumpay ka. Bakit? Kasi kakampi mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Hindi na po natin kailangan panlumaban, pero kinakailangan natin isuot yung baluti, the full armor of God. Nakukuha po natin. Kaya kailangan isuot mo yan, and the Lord will fight for us. Purihin po ang Diyos. Let us rise up, mga kapatid. Let us rise up as we give reverence to the reading of His Word. Pakisabi po, kuman. Meron po mga kuman sa Biblia na dapat publicly binabasa ang Scripture. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Scripture, huwag ka po sanang matamlay kasi utos yan ng Diyos. Utos po yan ng Panginoon. At ang pagbabasa po ng passages, pakisabi po, ministry. Ito po ay paglilingkod po sa Diyos. Kaya sabay-sabay po tayong maglingkod sa Panginoon. As we read Ephesians chapter 6, basahin po natin ng malakas. Finally, be strong in the Lord and His mighty power.
Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tuloy po natin. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand on your ground. And after you have done everything to stand, stand firm. Sigaw po natin yung stand firm. 1, 2, 3, go. Stand firm then, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, and take the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Natalakay na po natin yan. Po. Tuloy po tayo. Verse 16, in addition to all this, take up the helmet of salvation. Sige nga po, suotan mo yung katabi mo. Take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is God's word. Pray in the Spirit of all occasions with all kinds of prayers and requests. And pray for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. May the Lord God bless the reading of His Word. Tayo po yung makakaupo na po sa presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam po ba natin na ito pong armor of God na ito na 6 plus 1, si Jesus po pala yan? Pakisabi sa katabi mo, si Jesus yan. Si Jesus yan. Tingnan muna natin saglit. Silipin nga natin kung si Jesus nga ba yan. Isa-isahin po natin ang mabilis. Number 1 po, belt of truth. Di po ba sabi sa John 46, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So, Jesus is our truth. Tingnan niyo po, breastplate of righteousness, according to 1 Corinthians chapter 1, verse 30, Jesus Christ is our righteousness. Siya po pala yung breastplate of righteousness natin. Ano pa po? Shoes of the gospel of peace. According to Isaiah 9:6, Jesus is our Prince of Peace. So, pansinin niyo po, puro Jesus Christ po yan. Ano pa po? Pakisigaw po, shield of faith. According to Hebrews 12:2, Jesus is the author and perfecter of our faith. Helmet of salvation. Sabi sa Luke 2:30, Jesus is our salvation. Can we say amen to that? Sword of the Spirit. John 1, verse 1 to 14, Jesus Christ is the Word of God. Ano po yung ating secret weapon? Ito po, pakisigaw po. Prayer. Pakisabi sa katabi mo, yan ang secret weapon natin. Yan yung pangpito sa mga sandatang espiritual na binigay ng ating Diyos. Pag may problema ka, sabi mo sa katabi mo, pag-pray mo yan. Tutulungan ka ng Diyos. Pag may sakit ka, may pinagdadaanan kayo, may malaki kayong problema, siguin mo yung katabi mo, pray tayo. Pray lang tayo. Secret weapon yan eh. At ang sabi po ng Biblia, sa 1 Timothy 2:5, Jesus is our mediator. Pakisabi po, mediator. Siya yung nag-i-intercede sa atin. Kaya sa full armor of God, puro pala si Jesus Christ yan. Yan po pala ibig sabihin yan. Kapag suot-suot mo siya, nananahan sa'yo si Kristo, tumatahan sa'yo ang Panginoong Hesus, pagtatagumpayin ka niya. Katatakutan ka ng kaaway. Kasi nababalot ka ng Jesus Christ eh. Pakisabi sa katabi mo, yung medyo umiiling-iling ka, kinatatakutan ka ni tanim. Takot sa'yo ang dyablo. Bakit? Kasi nababalot ka ni Jesus Christ. Amen? Lahat nga po ng masaya na si Jesus Christ ay nananahan sa Kanya. Malakas nga po na palakpak.
pagpupuri sa Kanya lang po. Sa Kanyang pangalan. He is our righteousness. He is our truth. He is our shield of faith. Siya ang lahat sa atin. Amen. Ngayon pong hapong ito, tatalakayin po natin yung sinasabi po dito sa Ephesians 6. Kung di po ako nagkakamali sa verse 14, ang sabi po diyan, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Pakisabi po, belt of truth. Sino po may sinturon ngayon? Taas ang kamay. Sinturon. Sino pong walang sinturon? Delikado yan. Pag maluwag ang salawan, maluwag ang pantalon, pag walang sinturon, mahirap yan. Kaya kailangan meron kang belt. Pero ano po ba ang belt of truth na sinasabi ng Biblia? Pero bago natin talakayin ang kahulugan po ng belt of truth, tingnan muna natin ang literal meaning ng belt of truth na isinusuot ng mga Roman soldier. Praise God. Can we say praise God? Ang belt na isinusuot ng mga Romanong sundalo, ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Pakisabi po, stability. Para pag suot-suot po nila itong belt na ito, mabuhat po nila yung bigat po ng baluti. Kasi mabigat po itong baluti na ito. Yari po ito sa bronze, sa tanso. Ang bigat nito, more than 14 kilos. So para po ito mabuhat, kinakailangan po ito ng belt. Nakikita niyo po yung mga nagbubuhat? Yung mga nagbubuhat? Sino po mga nagbubuhat dito? Sila, Kuya Martin, mga nagbubuhat yan. Bago magbuhat yan, may mga belt po yan na ginagamit. Tama po ba? Tama po ba? Ganun po ang belt na ginagamit ng mga Romanong sundalo. Kailangan po yan. Kasi pag wala po yan, bibigay po. Babaksak po yung baluti, walang paglalagyan yung sword. Napakalaga po ng belt. Now, ano po ibig sabihin ng belt of truth? Ano kaya ang spiritual meaning nito? Ano po ba ang practical meaning nito? Paano ba natin ito maisa sa buhay? Sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Well, kung titignan po natin, bago po nating, kumbaga, isa-isahin yung practicality nito, kung anong kahulugan nito, gusto ko pong makita muna ninyo na meron itong kapangyarihan. Hawakan mo yung katabi mo, sigawan mo, power! Para naman walang ka-power. Isa pa! Hawakan mo na maigpit, sabi mo, power! May power yan, mga kapatid. Pag suot-suot mo yung belt of truth na bigay ng ating Diyos, may power yan. Hindi ka na maluloko. Sino pong pagod na po na laging niloloko? Huwag na kayong magtaas. Hindi ka na maluloko, hindi ka na madideceive, hindi ka na madadaya. Pag suot-suot mo po yung belt of truth, you will have the freedom from lies from the enemies, and you will not be deceived by the devil. Hindi ka na madideceive. Pakitapik nga sa balikat mo, hindi ka na madadaya. Hindi ka na malilinlang. Dati noon, gullible ka, sabihin mo. Dati noon, uto-uto tayo. Uto-uto tayo. Ang dali nating mauto ng dyablo. Kaya tayo nasasaktan sa huli. Kaya tayo nagsasuffer sa huli. Kasi lahat na lang ang sabihin ng dyablo sa atin, naniniwala tayo. But praise God, we have the belt of truth. Hindi na siya makakaisa sa atin. Amen? Hindi na siya makapandadaya sa atin. Amen? Amen. Dahil suot-suot natin ngayon ang belt of truth. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Now, how to wear the belt of truth? Sa literal, alam natin. Now, sa spiritual, how can we apply the belt of truth in our Christian life? Paano nga ba? Unang-una po, pakisabi po ng malakas, embrace the truth. Kung ka-close mo yung katabi mo, kaibigan mo, o malapit kayo, hagkan mo siya. Yakapin mo siya, sabi mo, embrace the truth. O ingat lang ha, baka hindi mo pa siya girlfriend, hindi mo pa siya asawa, huwag kang yayakap. Kamay-kamay lang, Martin. Embrace the truth. Hallelujah. Praise God. Yakapin mo ang katotohanan. Yakapin mo si Kristo. Anong sabi ng kanta natin kanina? Sigaw po natin. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. John 14:6, ano po ang sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi po ng Panginoon, siya lang po yung daan. Siya lang po yung katotohanan. He is the only way. Wala daw makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Siya lang yung Savior. Siya lang po ang nag-iisang mediator. Tama po ang sabi po ni Pope Leo ng Romano Katoliko. Ano po ang sabi ni Pope Leo? Jesus Christ is the only Savior. Mary is not a co-savior. Sabi po niya, si Maria daw po hindi po katuwang sa kaligtasan. Biblical po yun, kaya nag-a-agree po kami doon. Amen. Amen po. Kaya, sana po mabuksan po tayo. Sana po makita natin yung truth. Na si Jesus Christ lang po ang ating Savior. Siya lang po yung ating mediator. Yung binasa natin na talata sa unang Timoteo. Siya po yung nagpe-pray sa atin. Jesus Christ is the Son of God. He is all-knowing. He can understand us. Kahit nga po anong salita, naiintindihan niya sapagkat siya ay Diyos. Kahit hindi ka na makapagsalita eh. Di ba may mga pagkakataon na pag nagpe-pray ka, halos hindi mo na masabi. Naiintindihan ka niya. Pero si Mama Mary, hindi niya po tayo naiintindihan. Bakit? Kasi po ang salita ni Mama Mary po ay Hebrew and Aramaic. Kahit mag-English ka pa ng Holy Mary, Mother of God, aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, sorry po, hindi niya ho tayo maiintindihan. Only God can understand us. Only Jesus Christ can hear us. Kaya kapag tayo nagpe-pray, alam natin na Jesus Christ is the only way. He is the only mediator between God and man, sabi ng Bible. Marami pong mga saints, marami mga idols, marami mga beliefs na niyayakap ang tao. Pero sino po pwede magsabi dito, taas ang kamay, yayakapin niya lang yung truth. Si Jesus lang talaga. Kay Jesus Christ lang talaga siya. Hindi ka na makukumbinsi na dagdagan pa yung truth. Kasi alam mo, sapat na si Kristo na siyang kaligtasan para sa ating mga sala. Can we say amen to that? Kaya mapalad ka kapatid kapag naiintindihan mo ito. Kasi may power yan eh. May kapangyarihan yan. Hindi ka madideceive ng kaaway. Sabi nga ng John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Matagal po tayong nalinlang ng dyablo.
Matagal po tayong nadaya ng dyablo. Matagal na hindi tama ang panalangin natin. Minsan ang dasal natin, ibinibigay natin sa lahat ng mga santo-santa. Minsan ang dasal natin, ibinibigay po natin kay Mama Mary, but we are now delivered. Alam na natin ang katotohanan. Amen. Na ang sabi ni Pope Leo, Jesus Christ is the only Savior. Mary, Mama Mary, is not the co-Savior. Jesus Christ is the only mediator. Siya lang yung nagpe-pray sa atin. At kung masaya ka na alam mo ang katotohanan, nagkaroon ka dito ng freedom, pwede po ba ng malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah. How to wear the belt of truth? Paano pa po natin isusuot ang belt of truth? Lagi po natin tatandaan yung 4 na words. Pakibasa nga po yung 4 na words. W, W, J, D. Lagi mong tatandaan yan. W, W, J, D. Ano po ibig sabihin yan? Ano po ibig sabihin yan? Always remember the WWJD. What would Jesus do? What would Jesus do in this situation? Kapag nasa isa kang sitwasyon, tatanungin mo ang Panginoon, tatanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang gagawin ni Jesus Christ sa ganitong sitwasyon? Pag alam mo yung reaksyon ni Jesus Christ, He is the truth, He is the light, He is the way. Hindi ka magkakamali. Hindi luluwag, hindi mawawala sa iyo yung belt of truth. Amen. Halimbawa, magbigay kayo ng sitwasyon. Halimbawa, nasaktan ka. Sinugatan ang kalooban mo. Naghihinagpis ka ngayon. Kung alam mo yung truth, hindi sasama loob mo. Amen. Tanungin katabi mo, baka masama pa loob mo ngayon. Oo, sama ng loob ko, sinaktan niya kasi ako eh. Pinaasa niya ako, ang dami niyang pangako. Tapos iwan niya ako. Ano man siya ganyan? Well, if you know the truth, if you stand on the truth, alam mo kung sinong totoong nanakit sa iyo. As we read the Ephesians chapter 6, sabi doon, ang kaaway talaga natin si Satanas. Ibig sabihin, ang totoong nananakit sa atin, hindi talaga yung tao na yan. Ang totoong nananakit sa atin, ang dyablo. Amen. Kaya kung alam mo kung sino yung totoong nanakit sa iyo, hindi sasama loob mo. Halimbawa, nasaktan ka ng asawa mo, hindi sasama loob mo sa asawa mo kasi alam mo na ginamit lang siya ng kaaway para makapagsalita ng masakit sa iyo. Kaya hindi sasama loob mo dahil pag nahimasmasa na yung asawa mo, wala na yung emotion, wala yung stress, na ano mo sa sarili mo, ay, hindi naman siya nagsabi nun, hindi ako magtatampo. Amen? Ginamit lang ng kaaway yung kanyang bibig. Amen? Kaya hindi ka nagsasama ng loob, di ka nagkagalit. Sino po dito mabilis magtampo? Mabilis magsama ng loob. So, isuot mo yung belt of truth. Amen. Na ang sabi ng katotohanan sa ating po mga anak ng Diyos, yung pagpapatawad nandoon, yung pagpapakumbaba, pasensya, nasa atin yung kaayusan, pag-ibig. Can we say amen to that? Paano pa po natin isusuot ang belt of truth? Ang sabi ng 2 Timothy 3:16, yung pagtayo sa katotohanan. Ang tawag po dito, sola scriptura. Scripture alone. You stand on God's word. Basahin po natin ng malakas, mga kapatid. 2 Timothy 3:16-17, lahat
ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, ang Scripture, the Holy Bible, ito lang po yung, pakisabi po, source of truth. Ito po ang source of truth. Kaya ako po, tayong lahat, kung anong sabihin ng Word of God, nagbabow down tayo. Nagsasubmit tayo. Hindi tayo nag-iisip na may pinag-aralan ako, magaling ako, mas matalino ako sa Word of God. Personally po, ako po bilang pastor, natutunan ko po magpakumbaba sa Bible. Kasi po, sa una ko pong church, karamihan sa mga pastors po doon, wala talagang seminary background, wala talagang formal training, at karamihan po doon, mga lady pastors. Nung na-expose po ako sa Arise and Shine, kung saan doon po ako ordained, kina Pastor Noel, nagulat ako kasi ang mga ino-ordain lang doon, mga lalaki. Walang mga pastora. So, nung una, parang nanlalaban ako, pero sabi nga belt of truth. Magpakumbaba ka sa Word of God. Inunawa ko kasi karamihan sa mga pastors po nila, mga seminary graduate. May formal training, mga aral. Di aral. Alam nila ang tamang homiletics, tamang hermeneutics, tamang pag-i-interpret ng Bible. Alam nila ang eisegesis and exegesis, yung pagkakaiba niyan. So, nung pinakita nila sa akin yung scripture sa somewhere in 1 Timothy and Titus, na ang katangian ng mga pastors, overseer, bishops, elders, and deacons, pinakita nila sa akin. Sabi, ito kasi sabi ng Bible Ito yung mga katangian. Isa sa katangian, he must be a husband of one wife. Nagulat ako, oo nga no? He must be a husband of one wife. Para kanino to? Para sa lalaki. Kaya ang sabi sa akin doon, ang pamumuno ibinibigay sa mga kalalakihan. Sa tahanan po natin, ang mga tatay natin ang siyang haligi ng tahanan. Hanggang po sa ating church, consistent po yun. Amen po. Kaya hindi nakakapagtaka sa lahat ng mga pastors po natin sa Arise mula sa ating bansa hanggang sa labas ng bansa, puro kalalakihan po. Well, ang mga kababaihan po natin sa Arise ay mga mapagkumbaba na naglilingkod sa Diyos. Nagtuturo sila ng Word of God, nag-aasikaso ng mga bata, nagluluto, naglilinis. Sila po sa nagmamanage ng finance ng church. Hindi po nawawala ang paglilingkod. Kung ang pag-uusapan ay ang paglilingkod ay hindi sa posisyon, doon natin mapapatunayan. Ang Ate Chris ninyo, yan din po ang kalooban niya, ang kanyang puso. Lagi paglilingkod, hindi posisyon. Lagi ang paglilingkod sa kapatiran. Maging po yung mga kababaihan po natin na lingkod ng Diyos na nandito. Hindi po sila naghahangad ng anumang posisyon, kundi lagi silang yumayakap sa katotohanan, yumayakap sa presensya ng Diyos, naglilingkod ng buong tahimik. At kapag gano'n ang iglesia, mas maayos, mas matagumpay. Well, Pastor, ano po ang reaksyon natin sa mga lady pastors sa ibang church? Well, nire-respeto po natin yan. Kung paano nire-respeto nila ang tindig ng ating pananampalataya, nire-respect din po natin sila. Amen po? Sola Scriptura. Sabi nga po sa Acts 17:11, pakisabi po, Berean brothers. Yung po mga Berean people, kapag tumatanggap sila ng Word of God, hindi kaagad sila nag-amen. Hindi po sila yung mga tao na kung anong sabihin ng leader nila, oo ng oo.
Kahit minsan wala na sa Bible. Hindi po sila katulad ng mga tao na gullible, na daanin sa lakas ng boses, daanin sa salitaan, oo kagad. Ang sabi ng Biblia, ito pong Berean people, talagang nagse-search sila ng scripture. At nung nakita nila na lahat ng sinasabi ni Apostol Pablo ay Bible-based, Word of God talaga, sila po ay nagpapasakop. Amen po. Kung minsan po, marami po tayong mga napulot na maling paniniwala sa ating mga lumang simbahan, sa ating mga relihon na kinagisnan. At nagugulat tayo, bakit iba yung sinasabi ng Biblia? Bakit sinasabi ni pastor sa Bible na dapat kay Jesus Christ lang magpe-pray? Dapat si Jesus Christ lang ang kilalanin bilang tagapagligtas. Sabi ng Bible, siya lang ang mediator. At doon po natin pinapakita na kapag tayo ay nakikinig at nagpapasakop sa Word of God, isa lang ang pinapakita diyan, mahal mo talaga ang Diyos. Mahal mo talaga ang Panginoon. Can we say amen to that? Amen. Sino po dito ang dating chismosa? Huwag ka na magtaas ang kamay. Huwag ka na magtaas ang kamay. Kasi po, ang pakisabi po, paninirang puri. Yan po pala ay isa sa mga atake ng dyablo sa atin. At salamat sa Diyos dahil suot-suot po natin yung belt of truth. Kaya hindi po tayo basta-basta naniniwala sa mga chismis, fake news, sa mga paninirang puri. Pero bago po natin yan daanan ng mabilis, yan po pala ay may kaso ngayon. Tingnan niyo po saglit. Kaso at parusa para sa nagkakalat ng chismis. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang chismoso. Huwag kang chismosa. Huwag fake news, ha? Huwag. Samayan, may kaso yan. Slander or oral defamation, may kulong hanggang 1 buwan, penalty of 20,000. Grave slander, may kulong na 4 na buwan at 1 araw, 2 taon at 4 na buwan, penalty from 20,000 to 100,000 pesos. Sino po dito, kapag may kausap kang chismosa, maya-maya chismosa ka na rin? Pakisabi sa katabi, wag! May parang hinubad mo na yung belt of truth. Di makaka-atake sa'yo ang kaaway. Higpitan mo! Higpitan mo yung pagkakasuot mo ng belt of truth. Higpitan mo, kapatid. Alam niyo po, nagigrieve ang spirit ko kapag nakaka-encounter po ako ng mga chismosa. Lalo-lalo na po yung pong mga naninira sa kapatiran. Meron po akong experience na may kinukwento siyang paninira sa isang kapatiran. Alam niyo po ginawa ko, dahil kasi ang pangit ng mga sinasabi, Kuya Jomel. Pastor, alam mo ba siya, puro negative, puro pangit. Sabi ko, ganito na lang, i-apply natin yung Matthew 18. Yung sinasabi mo, sabihin mo sa harapan niya, dadalhin kita. Nung hinahawakan ko po siya, ayaw niya! Huwag na ba hindi na, kalimutan mo na yun. Eh sabi ko, wala sa ayos yan. Amen po. Kapag kayo, may kausap kayo na parang naninira siya, huwag ka kagad bilib na bilib o huwag kang uto-uto. Ha? Kasi isipin mo kung siya, nakapanira siya, nakakapagsalita siya ng negative, isipin mo, balang araw, pag hindi mo napautang yan, pag yan nagawan siya ng hindi maganda, dahil hindi ka naman din perfect, hindi mo siya napagbigyan, balang araw, ikaw rin ang sisiraan niya. Balang araw, ikaw ang sisiraan yan. Amen po. Kung nagawa niyang manira sa kapwa, kaya niya yung gawin sa iyo. Amen po. Ako po, pag may mga ganyan na naririnig ako, sabihin na natin tama o hindi tama, totoo o hindi totoo.
para sa akin. Kung ayaw naman niya i-apply yung Matthew 18 na tayo mag-usap-usap, hindi ko na po pinapansin. Hindi ko na po pinapansin. Hindi ko na po pinapansin. Kasi waste of time. Busy person tayo. Hindi naman yun pagkukunan ng pagpapala. Tama po. Gawain po yun ng mga tamad. Kung ang mga salita ay hindi naman kapupulutan ng kapurihan sa Panginoon, kaayusan para sa Panginoon, di bali na lang. Amen po. Sa akin po, minsan may mga dumadating sa akin na, Pastor, yung isang member mo, ganito, ganyan. Ako po, hindi ko po pinapansin. Hindi ko pinapansin. Alam niyo kung bakit? Totoo man o hindi, Diyos na nakakaalam mo. Maaring totoo na siya'y nagkasala, alam ko, pinatawad na siya ng Diyos. Pinatawad na siya ng Diyos. Ganun lang po katuwiran ko. Hindi na po yung, ginawa mo ba ito, ginawa mo to, magkukos pa ng gulo. Naiintindihan nyo? Ganon din po sa social media, pag may mga pag-uusap na galit sa gobyerno, galit kay mayor, galit kay politikong ganito, galit sa ganitong mga artista, hindi po ako nakikisaw-saw. I always wear the belt of truth. The belt of truth. Baka mamaya may mga nakikipag-away sa inyo sa social media, ha? Huwag po kayo makipag-away doon. Yan po ay against sa Matthew 18. Matthew 18. Praise God. Tayo pong latay tumayo. How to wear the belt of truth? Ito pa po, paano mo isusuot ang belt of truth? Ito po, huwag mong tignang negative yung sarili mo. Huwag mong tignan yung sarili mo based sa past mo. Huwag mong tignan yung sarili mo based sa mga mistakes mo. Huwag mong tignan yung sarili mo base sa problema mo ngayon, kundi tignan mo ang sarili mo base sa pagkakatingin sa iyo ng Diyos. Basahin po natin ng malakas. Start seeing yourself as God sees you. Kita niyo po yung picture? Nandun si Jesus, may dalang salamin. At yung tao, kita nyo, parang may sakit, parang punit-punit ang damit, parang nasa problema siya, naghihirap. Pero nung pinakita ni Jesus, eto ka na, prinsipe ka, anak ka ng hari ng mga hari. You are a child of God, you are blessed by God. Sana makita natin yung sarili natin sa ganun. Sana, wag na natin tignan yung sarili natin na, dati ako chismosa eh. Dati akong ma-pride. Dati akong mayabang. Hindi ka na ganun ngayon. Pakisabi sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Wag mo nang tignan yung sarili mo, mahirap lang kami, bagsak kami. Huwag mo tignan doon yung sarili mo, kundi tignan mo ang sarili mo base sa pangako sa iyo ng Diyos na pagpapalain ka niya. Amen. As we end, bakit may mga lalaki na parang nananakit minsan ng babae? Bakit kaya? Na may mga lalaki na sobra minsan manakit. Well, no one is perfect. Maaring minsan nasaktan ko rin si Ate Chris. At hindi lang minsan, baka maraming beses. Kahit ayaw nating gawin, pero minsan sa kahinaan mo, nagagawa mo, di ba? Hanggang sa na-encounter ko po yung 1 Peter 3:7. Ang sabi ng 1 Peter 3:7, likewise, ye husbands. Taas ang kamay ng mga husbands. Dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not be hindered
1 Peter 3:7. Sabi, mga lalaki, baka may mga pinagpe-pray daw tayo. Kaya pala hindi dinidinig ng Diyos yung prayer natin. Sabi dito, kasi pinapasama natin ng loob ang ating asawa. Yun pala ang dahilan. Kaya pag may pinagpe-pray ako, Lord, kung nasaktan ko man yung asawa ko, Lord, patawarin mo ako. Yun po pala ang dahilan. At ang sabi ng Biblia, we give honor to our wives. Yan po yung truth. We give honor to them. Alam niyo po ba kung bakit pinakasalan ko po si Ate Chris? Hindi lang po dahil sa mahal ko siya, kundi gusto ko siyang bigyan ng honor, bigyan ng karangalan ang kanyang pagiging babae at ang lahat ng kababaihan sa kanilang pamilya, sa kanilang angkan. At ang magiging mga anak naming babae, wala kaming anak na, hindi kami nag-anak ng babae, hanggang sa aming mga magiging apo na kababaihan. Yun po ang dahilan kung bakit, isa sa dahilan bakit ko siya pinakasalan. Gusto ko siya bigyan ng honor, karangalan. Hindi lang dahil sa mahal mo siya, kundi pinaparangalan mo siya. Amen. Ang sabi po, weaker vessel. Madali po gayahin ang babae. Maraming tao gustong mag-asal babae, mag-itsurang babae. Madali po yan. Pero mahirap po maging babae. Lalo-lalo na mahirap maging nanay dahil punong-puno po sila ng sakripisyo. Doon pa lang po sa pagbubuntis nila, kalahati po ng kanilang buhay, nakataya na po. Yung kaliwang paa nasa buhay, sa kanan naman po ay kamatayan. Doon pa lang po sa pagbubuntis. Matindi po sakripisyo ng mga nanay natin. Tapos tayo mga anak, kung makapagsalita tayo, minsan, ang taas ng boses natin, mahiya po tayo. Tayo mga anak, hindi lang tayo mapagbigyan, napadami lang ng utos. Tayo'y abala, tapos bilang nautusan ng nanay, "Nay naman!" Huwag naman po. Dahil alam mo, sa hirap at hirap, matindi ang paghihirap. Alam niyo po ba, kung bakit ang mga lalaki dito sa church natin, ang mga husbands, alam niyo ba kung bakit mahal na mahal po namin ang aming mga kani-kanilang asawa? Alam niyo po, kasi ang daming po nilang pinagdaanan. Kumbaga sa paghihirap, sila po yung may matinding paghihirap sa amin. Si Ate Chris niyo, matindi paghihirap niya sa akin. Yun po totoo. At ang mga kababaihan po natin, alam naman po natin, pag nagkakaedad na po yan, doon na po lumalabas yung mga sakit. Kaya madaling mag-asal babae, damit babae, magpaganda ka kahit hindi ka naman babae pero nag-iitsurang babae ka. Madali gawin yan, pero yung hirap ng pagiging babae, manganganak ka, mag-aalaga ka ng mga anak, napakahirap niyan. Kaya po, ang katotohanan sinasabi sa atin ngayon, let us honor our wives. Let us bless them. Tayo po'y manalangin. Kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Lord. Kung may mga sinalita kami, kung may mga nasabi kami, nakasakit ng kalooban ng aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po ng aming mahal na asawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Alam namin na hindi lang po siya ang nasaktan namin, kayo po ang nasaktan namin. Kung nasasaktan po namin ang aming mga magulang, kung nasasaktan po namin ang kalooban ng nanay namin, kalooban ng tatay namin, alam namin na hindi lang silang nasaktan, kundi kayo rin, Panginoon, nasaktan namin. Forgive us.
change us. Hayaan mo, Panginoon, na yakapin mo kami ng iyong katotohanan. Ibihis mo sa amin ang katotohanan. The belt of truth. Hayaan mo lagi namin ito tayuan para hindi na kami madaya ng kaaway, pabaksakin ng kaaway. Hayaan mo na lagi kami yumakap sa iyong mga salita. Pagpalain mo mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Amen.